Maaga akong nagising ngayon. Dahil kailangan kong ipakita kay David na kaya kong gampanan ang pagiging sekretary niya sa kumpanya. Ayoko naman na ma-disappoint siya lalo na malaki ang tiwala nito sa akin. Yung tungkol pala sa ex-girlfriend niya na kamukha ko, pinilit kong isantabi muna yon. It's not a big deal anymore. Kasi pas na siya ng binata. At naisip ko na wala namang namamagitan sa amin ni David, kaya wala akong dapat na ipangamba o ikaselos. Good morning, son. Masiglang bati ko nang bumaba ang aking anak. Halata mo sa mata nito na medyo antok pa siya. O dahan-dahan, baka mahulog ka, pag-aalalay ko sa bata. Good morning po, mama, ngiting sambit niya at niyakap ako. Malambing naman talaga si Michael, yun nga lang kapag bagong gising siya. Kaya sa tuwing ganito ang nangyayari, kahit papano buo na ang araw ko. Ma'am, nakahanda na po ang almusal. Tatawagin ko na si Sir para sabay-sabay na kayong kumain, saad ng yaya sa akin. Ay ako na lang po siguro ang tatawag sa kanya. Mabuti pa, mag-almusal na rin po kayo, tanging sabi ko kay Manang para pigilan siya. Alam ko na mahirap ang maging kasambahay, kaya gusto ko, mabawasan ang gawain nila. Pero po ma'am, si Sir, mahirap po siyang gisingin kaya baka, ayos lang po. As can do this, muli kong wika ng akma siyang mag-aayaw. Kaya tumango na lamang ito, simbolo na ako na ang papasok sa kwarto ni David. So agad akong tumungo roon at ilang katok din ang ginawa ko, pero hindi pa rin niya binubuksan. David, gising na. May trabaho pa tayo, pagsisigaw ko mula sa labas. But still, no response. Hoy sir, first day ko ngayon sa pagiging sekretary, kaya wag mo nang hadlangan pa, bigkas ko ulit. Pero wala pa ring nangyari. Maganda siguro po ma'am kung pasukin niyo na lang siya. Ito po ang susi. Malapit na kasi mag 7 o'clock, baka malate siya sa kumpanya, sulpot na sabi ng maid at dahan-dahan niyang nilahad ang susi. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kinuha ko na yon, kasabay ng pagbukas ko nito. Salamat, turan ko nang ibalik ko sa dalaga ang susi. And here I am, pahakbang na ako patungo sa kama kung saan tulog mantika ang mokong. Nakadapa ito, kaya makikita ko agad ang tangos ng ilong niya. Sir David, good morning. Time check, 6 oras 46 minuto, na po, I said in a nice way. Malumbay na boses ang ginamit ko para hindi naman siya magalit. Pero hindi ito nagising at humihilik pa rin. Kaya inis na akong napaupo sa tabi ng binata at kinuha ang unan para ipukpok ito ulo niya. Hindi ka pa talaga gigising ha? Pagbabanta ko sa lalaki nang tingnan ko siya. Isa, pagbibilang ko rito. Hays! Ang gwapo sana, pero parang baboy kapag natutulog, muli kong saad. Natapos ang ilang minuto na hindi pa rin siya bumabangon. So I don't have choice kundi ang gawin ang binabalak ko. Niready ko na ang sarili at unan na hawak ko. Kasabay nito, mapuwersa ko siyang pinukpok dahilan para magising ang diwa niya. But shit! Na-outbalance ako dahil sa ginawa niya. Natulak niya ako, kaya pareho kaming napahiga sa sahig. Ano ba David? Ang bigat mo pagtatapik ko sa binata. But instead na tumayo siya, marahan nitong hinaplos ang mukha ko. You're back, Katrina. Binalikan mo ako, seryoso niyang wika. Napakunot noon na lamang ako dahil sa pangalan na binigkas ni David. Katrina. Tinawag niya akong Katrina. Matagal na kitang hinihintay. Buti na lang bumalik ka. Miss na kita, saad nito ulit. Yung mata niya, puno ito ng pangungulila. Siguro, akala ng binata ako ang ex-girlfriend niya. Please, love me again, sweetie, pakikiusap ng lalaki. After he said those words, hinalikan niya ako. Halik na sobrang kakaiba kumpara sa mga ginawa niya noon sa akin. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa bawat paggalaw ng labi nito. Pero mali Maling-mali na pumatol ako sa halik ni David dahil alam ko na si Katrina ang nasa isip niya at hindi ako. Kaya nag-ipon ako ng lakas para tulakin siya para makawala sa kanya. And then, I leave his room. I leave his room without looking at him. Masakit din kasi Feeling ko, ginagamit niya lang ako para sa sarili niyang kabutihan. Bumalik ako sa hapagkainan na medyo bad trip ang datingan. I can't believe this. Talagang pinakita pa ni David kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya na si Katrina. Kinalimutan ko na sana iyon
Kaso pinaalala niya pa. Kaya kung ganito ang mangyayari sa amin, mabuti pang umalis na kami ng anak ko. Levi's son don't deserve father like him. Kahit nasabihin pa natin na hindi talaga siya ang tunay na ama, hindi niya pa rin magagampanan ang pagiging tatay. Ginagamit niya lang kami para punuin ang pagkukulang ni Katrina. Mama, bakit po ganyan ang itsura mo? Nag-away po ba kayo ni Papa? Pagtatanong ni Michael. Nakahawak na siya sa aking kamay at ang tingin nito ay nasa mukha ko. Hindi. Hindi kami nag-away. But we need to go home. I mean, maghanap tayo ng bagong bahay, saad ko sa bata. Kumunot naman ang kanyang noo na tila hindi maintindihan ang sinabi ko. Anak, hindi tayo pwede magstay sa bahay na to, yukong turan ko. Bakit naman po? Pinapaalis ba tayo ni Papa? Ayaw niya na ba sa akin, sunod-sunod na bigkas niya. Matalino si Michael kaya ganito ang reaksyon niya kapag hindi niya nakukuha ang tamang sagot galing mismo sa bibig ko. Hindi niya tayo pinapaalis, baby. Tayo ang dapat na umalis kasi hindi naman natin kaano-ano ang lalaking yon, wika ko muli. Pero mama, sabi ni Kuyang Pogi, siya na raw ang papa ko. Bakit ba ayaw mo, ngusong saad niya. I was about to explain again, pero bigla nang sumulpot si David. Nga naman, bakit ba ayaw mo, he asked. Natigilan ako bigla at tila hindi ko kaya na lumingon sa binata. I hate him. Manggagamit lang siya. I'm sorry, mahinang sambit niya nang humakbang ito sa aking pwesto. Sorry if I call you, Katrina. Kung dahil ito sa pagtawag ko sa iyo at paghalik ko, pangako, hindi ko na ulitin yon, he continued. Talagang hindi mo na maulit dahil aalis na kami. Salamat na lang sa isang gabi na pinatulog mo kami sa bahay mo. Matapang naturan ko sa lalaki. Pero maya-maya ay binalingan niya ang bata. Michael, go back to your room. Mag-uusap lang kami ng mama mo, sambit nito na kaagad namang sinunod ng anak ko. Ano pa ba ang gusto mong pag-usapan? Mataray kong tanong nang harapin siya. Kate, hindi mo kailangan umalis ng bahay. Nangako na ako sa bata. At ayokong sumira ng pangako, pagwiwikan niya sa akin. Kaya malalim akong napabuntong hininga at matalim siya na tinitigan. Wala akong pakialam sa pangako mo, David. Dahil alam nating dalawa na ginagamit mo lang kami. Kasi kamukha ko ang ex-girlfriend mo, di ba, madiin kong saad. I'm not using you, Kate. I just find Michael interesting. Natutuwa ako sa kakulitan niya. At natutuwa rin ako kapag nakikita ka, hindi dahil kamukha mo si Katrina. Because I'm happy to see you, as Kate, litanya ng lalaki. Eto na naman eh. Pinipilit ko na pigilan ang pagiging marupok. Pero bakit umiiba yata ang ihip ng hangin kapag si David na ang nagsalita? Hindi naman ako ganito nung nakatable ko siya. But now, it looks like I've changed because of him. So please, stay. Stay on his right side, Vivi wife, pakiusap na sambit niya ulit dahilan para magbago ang isip ko. This is your first day being the vice secretary, Kate. So be confident. Huwag kang kabahan, bulong ni David nang makarating kami sa kumpanya. Yes, pumayag ako na magstay sa tabi niya. At matapos naming mag-usap at kumain ng almusal, dito agad kami tumungo. Tanging si Michael at ang mga maids niya ang naiwan sa mansion. Sa tingin ko naman, hindi mabuboring ang anak ko dahil maraming laruan ang pinabili ng binata para sa kanya. Sigurado ka bang ayos na ang suot ko? Baka, mukhang manang ako sa uniform na to, bigkas ko rito. Pero bahagya siyang tumawa at hinalikan ako sa pisngi. Hindi ka na manang. Actually, that uniform really fits on you. At ikaw ang pinaka-sexy sa mga babaeng nandito, he whispered again. That words make me smile. Kahit simpleng komplimento, ang sarap pakinggan. Okay, thank you. Sabi mo tanging tugon ko at taas noo akong naglakad kasama siya. Pinagtitinginan kami ng mga tao sa loob ng kumpanya, lalo na yung mga kababaihan. Ramdam ko ang pagkadismaya sa mata nila na tila ang iba ay naiinggit pa sa akin. Si Ines Katrina ba yan? Nagkabalikan na sila ni Sir, rinig kong sambit ng dalaga sa dulo. Ang taray ng tingin nito na animoy gusto akong sabunutan. But wait, did mention the name Katrina? I don't know. Kamukha lang siguro. Tingnan mo naman ang hairstyle ng buhok, hindi ganyan ang bet ni Maam,
asigunda naman ng isa. Hindi ko yata gusto ang bunganga ng dalawang tsismosa dito sa kumpanya ni David. Kahit saan ako pumunta, lagi nila akong napagkakamalan na si Katrina. At ang masaklap pa doon, kinukumpara nila ang fashion ko sa ex-girlfriend ng binata. Pero hindi ako magpapatalo no. Kung galit sila, di gagalitin ko palalo. Maggalitan kaming lahat para bongga. Kaya ayon, ako na mismo ang humawak ng kamay ni David at talagang pinakita ko pa ito sa kanila. I also wear a sweet smile para iparating na hindi ako apektado sa mga sinasabi nila tungkol sa akin. Dumiretso na kami ng lalaki sa opisina niya kung saan may isang babae ang sumalubong sa amin. Nakangiti ito at bahagyang yumuko simbolo ng paggalang. Good morning sir, good morning ma'am, saad niya na hindi pa rin mawala ang kasiyahan sa mukha. Good morning din sayo, you're fired. So go and pack your things now, diretsang sambit ni David. Maging ako ay nagulat sa tinuran niya. Balak ko pa sanang batiin ang babae, kaso sumingit siya sa pagsasalita ko. Pipo sir, bigkas ng dalaga. Hindi mo ba narinig? Tanggal ka na sa trabaho, pag-uulit niya at tinagalog na nito ang sinabi para maintindihan ng kaharap namin. Pero sir, kakasimula ko pa lang, bakit parang ang bilis, mangyak-ngiyak na tanong niya. Iwag mong questionin ang desisyon ko, miss. Dahil may nahanap na akong kapalit sayo, agad na tugon ni David. Sir, umalis ka na. Ibibigay ko na lang sayo ang huli mong sweldo, tanging saad niya at hinila ako para sumunod sa kanya. Nakakaawa tuloy ang sinapit ng tao. Ang bait pa naman. CSA, bakit mo ba siya tinanggalan ng trabaho? Inis kong bigkas ng umupo ang binata. Hindi ko kasi mabasa ang trip niya sa buhay. Don't worry about her. Dapat nga maging masaya ka dahil yung pwesto niya ay binigay ko sayo, sagot niya habang iniikot ang ballpen sa daliri. Is the God David, you are so unfair. Wala sa usapan natin ang tumanggal ka ng empleyado. And besides, sabi mo wala kang sekretary kaya pumayag ako. Tapos ngayon, malalaman ko na sekretary mo pala yon. Hays, turan ko muli at napahilot ako ng sentido. Calm down, Kate. Kung iniisip mo ang babaeng yon, then sige, hahanapan ko siya ng ibang posisyon, wika niya para hindi na ako makonsensya pa. Kaya dahil dito, naging mapanatag ang loob ko. Thank you, tanging tugon ko sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam muna ako para pumunta ng comfort room. Medyo naiihi na kasi ako dahil sa kabang naramdaman ko nung tumapak ako sa kumpanya. Kaso pagkarating ko sa CEC, 3 babae ang naabutan ko na nagme-makeup habang pinag-uusapan nila si David. Did you see the girl? Yung kasama ni Sir David? Balita ko, pokpok yon, bigkas na nakadilaw na damit. Kaya pinili ko na wag munang tumuloy at tumago sa gilid para pakinggan sila. Pokpok. You mean, bayaran na babae, muling sambit ng isa pa. Ganun na nga. Nagtatrabaho yon sa club. And guess what, nakita ko na talaga siya. Akalain mo, nabingwit niya si Sir, she said again as she applied the lipstick. Grabe. Sobrang cheap naman ang taste ni Sir. Hindi man lang siya naghanap ng virgin na tulad natin. Nakakadiri, baka magka-AIDS pa siya. Wika ng katabi niya dahilan para umakyat ang dugo ko. Kaya ang ginawa ko, pumasok na ako sa CF at taas kilay ko silang tiningnan. Kung pag-uusapan niyo ako, make sure na hindi ko maririnig ha, turan ko sa kanila. Humakbang ako para lapitan ang maarteng impakta, kasabay noon, dahan-dahan kong hinaplos ang buhok niya. Alam mo, maganda ka sana. Pero mas maganda kung ikikipot mo iyang bunganga mo, saad ko rito at binalingan ko ng tingin ang kasama niya. Kayo. Para mabawasan naman ang mga inggitera at laitera sa bansa, mataray kong sabi. Well, hindi nila ako basta matatapakan dahil hawak ko sa leg si David. Isang request ko lang sa binata, tiyak susundin niya agad ang gusto ko. Ganito ba ang mga tao dito sa kumpanya? Kung makatingin sa akin, akala mo may virus akong dala, inis kong turan ng ilapag ko ang kape sa mesa ni David. Utos niya kasi ito sa akin dahil marami siyang papeles na inaasikaso. Okay na sana eh. Nakaya ko naman nalabanan yung mga babae sa CEC. Pero yung mga tinginan nila sa akin, daig pa nila ang killer. What do you mean? May ginawa sila sa'yo, he asked me. Paano kung sabihin kong? Ano ang gagawin mo, balik na bigkas ko sa binata.
Hininto nito ang pagpipirma at tumayo para pantayan ako. Tinatanong pa ba yan? You're now the wife, remember? Kaya hindi ko hahayaan na tumagal sila rito, he said at naramdaman ko ang init ng palad niya. Wife? Wait, kailan mo pa ako naging asawa? Sambit ko sa kanya na tila sinusuri ko kung seryoso ba siya. Masyado kang slow, Kate. Simula nung tanggapin ko kayo sa bahay ko, at nung tanggapin ko na maging papa ni Michael, ibig sabihin noon, tinatanggap ko na maging asawa mo ako, nakangiting sabi ni David. Medyo nagulat ako ng konti dahil hindi ko inaasahan na ganito na pala ang tingin niya sa akin. Pero hindi tama to, hindi tama na maniwala agad ako. Mahirap na, masakit pa namang umasa. Sir, hindi mo kailangan na ituring akong asawa. I'm just your secretary, not your wife. Pagtuturan ko kasabay noon ay inayos ko ang polo niya. So continue your work and just call my name if you need me, okay, taas noon na patuloy ko. Fine. Shit! Ikaw lang ang tumanggi sa karisma ko. Inis nitong Saad dahilan para matawa ako. Tinalikuran ko na siya at muling bumalik sa aking pwesto. Sa totoo lang, wala akong idea kung ano ang gawain ng pagiging sekretary. So in short, tunganga lang ako. Boring tuloy ang araw ko dahil hindi ako sanay na nakasteady lang. This has to, sit-sit na tawag ko kay David. Nilingon niya naman ako pero yung titig nito, masyadong masama. What? Pwede ba akong gumamit ng phone? Magpapamusik lang sana, pagpapaalam ko. Go on pero music lang ha? At ayokong makita na nakikipag-text ka, he replied. Yes boss, tugon ko with matching salute pa. Kaya heto, kinuha ko ang cellphone na nakatago sa aking bra. Dito kasi ang secret pocket ko para hindi ito manakaw. Ang bongga no? Ganyan talaga kapag mautak ka at maalaga sa bagay. At dahil nga pumayag si sir na magpamusik ako, mabilis kong playnay ang budot song. Hindi ako nakapag-exercise kanina, and I think, pwede ko tong gawin dito. Tumayo ako at in-stretch ang aking mga braso, kasabay nito ay sinabayan ko na ang tugtog. Pababa ng pababa ang sayaw ko na animoy nakainom ako ng alak. Tot, pagkakanta ko na rin at hindi pa rin ako humihinto sa pagsasayaw. Kaso nga lang, narinig ko ang pigil na tawa ni David dahilan para magtaka ako. Pinagtatawanan mo ba ako ha? Asar na tanong ko na may panghahamon. Of course not. I'm just enjoying watching you. So go on, just dance, kindat na bigkas niya. Ish wag na. Sinira mo na ang mood ko. Pest ka, pagtataray ko at bumalik sa aking upuan. But still, rinig ko pa rin ang tawa ni David. Kaya tinapon ko na sa kanya ang papel. Gago. Huwag ka nang tumawa. Para kang demonyo pagsisigaw ko. Don't care if I act like this. And don't care anymore kahit na boss ko siya. Hi bro. Good morning, bating Saad ng isang lalaki mula sa pinto. Kaya yung atensyon ko napunta rito. Hindi ba uso sa'yo ang kumatok bago pumasok? Balik na tura ni David sa binata. Ang sungit niya ha? At ang bilis magbago ng mood niya. Bro, wala sa vocabulary ko yan. Besides, kaibigan mo ako. At walang mali kung pumasok na ako, wika nito at napabaling ang tingin sa akin. Oh, new secretary mo na naman, he asked. Anong pek mo, turan ulit ni David. Grabe. Napakasungit niya Bago niya akong secretary. It's nice to meet you, masayang Saad ko. Me too, miss. You said the way, I'm Edward. Pagpapakilala nito kaya nakipag-shake hand naman ako. Kate. I'm Kate, sambit ko sa lalaki. Nice name. If you don't mind, pwede ba kitang ayain mag-lunch? Pagtatanong niya. No, hindi siya sasama sa'yo. Singit na sabi ni David at siya na mismo ang sumagot sa tanong ng kaibigan niya. Pero bakit bro? Kakain lang naman kami ng lunch, tura nito na tila inaalam ang rason. Can you just stop asking? At kung pumunta ka dito para landiin siya, mas mabuti pang umalis ka na lang, pagalit na wika niya. Bakit ba masyado kang pikon? Dahil ba, kamukha niya sa Katrina, kaya mo siya pinagdadamot, pagsasaad muli ng binata. I said, stop asking and go out, bulyo nito. Chill. Aalis na nga bigkas na lamang ni Edward. But just want to remind you na babalik pa si Katrina. Babalikan ka pa ng ex-girlfriend mo.
So don't fall in love with that girl, dahil ikaw din ang mahihirapan, huling sabi ng binata bago tuluyang nilisan ang office ni David. Bahagya namang kumirot ang puso ko nang marinig ko iyon. Ang weird. Sobrang weird lang dahil medyo nasasaktan ako kapag si Katrina ang binabanggit nila. Umiwas ka sa lalaking yon. He's not a good person, kalmado kong wika kay Kate nang umalis na si Edward. Alam ko kasi na babalik at babalik ito sa kumpanya para kulitin siya. I know him very well. Base pa lang sa pagkakausap niya, halatang natitipuhan nito si Kate. Si Edward, kilalang fuckboy siya. At kapag sumama ka sa kanya, tiyak pati pagkababae mo, kukunin nito. But at this point, tahimik na umupo si Kate at tila ayaw akong pakinggan. Nawala yata ang mood niya dahil sa inasta ko kanina. Iray, it's not a big deal anymore. I'm just doing that for her. Ayokong mapabilang siya sa mga babaeng nakama ng kaibigan ko. Tayo na lang ang kakain ng lunch. Let's eat together later pag-aya ko rito. Shuwag na. Hindi ko trip na kumain na kasabay ka, she replied. Well, don't tell me na mas trip mo na makasama si Edward kaysa sa akin, inis na turan ko. Paano kung sabihin kong may magagawa ka ba ha, balik na saad niya. Bigla tuloy uminit ang ulo ko dahilan para itapon ko ang papel na aking hawak. Malakas ko itong tinapon sa sahig at wala pa sakaling nilapitan ang babae sa kanyang pwesto. I already told you that you're now my wife. Mahirap bang intindihin yon? O baka naman, gusto mong siilin pa kita ng halik para matauhan ka, wika ko na may kadiinan sa pagsasalita. Bakit ka ba ganyan, David? Pinaparamdam mo sa akin na mahal mo ako at mahalaga ako sa'yo. Pero alam natin pareho na ginagawa mo lang to dahil kamukha ko ang ex-girlfriend mo, diba? Tapos ano, kapag bumalik si Katrina, ay dededma mo na lang ako. Yun ba ang gusto mong mangyari ha? Pagalit niyang sigaw nang tumayo na rin ito. Halos magkalapit na ang aming mukha, kaya lalo kong nakikita ang matatalim nitong titig. Medyo natameme rin ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong sabihin. I still love Katrina. Pero hindi ko gusto na mapunta si Kate sa iba. I want her mine. Only mine. Siguro nga, dapat na nating itigil to, ayoko na ng laro, patuloy niyang saad. She was about to leave in my office, pero marahas kong hinawakan ang braso nito. Isinanday ko na rin siya sa dingding at inamoy ko ang kanyang leg. Shit! I can't control myself. Gusto ko siya lagyan ng marka para hindi na ito agawin pa ng iba. Ano ba ang ginagawa mo? Tanong nito narinig ko ang paglunok niya ng laway. Let's take it seriously, Kate. Be mine. Be in my woman. And be in my wife. Shuwag na natin tong haluan ng kasinungalingan, whispered to her ears. Kaso mapuwersa niya akong itinulak dahilan para magkalayo kami sa isa't isa. Nahihibang ka na yata, bikas nito na tila usok na ang ilong sa galit. Nasasabi mo lang yan dahil hindi pa dumarating si Katrina. Kaya ako ang napagtitripan mo, she said again while shouting. Malalim akong napahinga at seryoso ko siyang tiningnan. Maging ako ay naguguluhan kung bakit ang hirap para sa kanya na paniwalaan ako. Fine. Hindi na kita pipilitin at kukulitin kung yan ang hiling mo. But can have favor, mahinang turan ko sa babaeng kaharap ko ngayon. Anong favor ba? Tanong nito sa akin. Huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki, lalo na kay Edward. Ayokong mapalapit ka sa taong yon, litanya ko bilang sagot. Pero bakit? Wala naman akong nakikita na mali sa binata, saad niya na tila ayaw pa akong pagbigyan. Basta, sundin mo na lang. Para rin yan sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ko, tanging sabi ko. Paano kung ayaw ko, sambit niya na animoy hinahamon ako. Seriously Kate, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag sinusuway ang gusto ko, just replied. At ano naman ang gagawin mo kapag nakita mo akong nakipag-usap sa kanya? She asked me habang nakaangat ang mukha. Ginagahas ako, mabilis kong tugon sa babae. And that made her mouth shut. Hindi ko maipinta ang reaksyon ni Kate habang nakatitig ito sa akin. Halata kasi sa itsura niya ang pagkagulat na tila hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Kaya malakas akong tumawa para iparating sa kanya na biro lang yon. Iniisip siguro nito na kaya kong gahasain siya. Well, to be honest, I can't do it to her. Kung halik lang ang pag-uusapan, malamang gagawin at gagawin ko talaga yan. Crazy, rinig kong sambit niya.
At least, sa'yo lang naging baliw, pagbabanat kong sabi. Correction, kay Katrina, muli nitong bigkas dahilan para mapawi ang ngiti sa aking labi. Gusto ko nang kalimutan si Katrina, pero bakit niya pa binabanggit ang pangalan ng dalaga? Shit! I want to move on, don't mention her name again, seryoso kong sad. Waloy. Dahil ba affected ka pa rin, pagtutura ni Kate? Hindi agad ako nakasagot dahil baka hindi niya magustuhan ang lumabas sa bibig ko. I know it you're affected, because you still love her, huling sabi niya at tinalikuran na ako. Lumabas na rin siya ng office kaya naiwan akong mag-isa. Aaminin ko, apektado pa rin ako. Minahal ko ng husto si Katrina at siya ang pinangarap kong makasama habang buhay. Pero sa tuwing nakikita at nakakasama ko si Kate, umiiba ang aking desisyon. Kakaibang saya kasi ang dinudulot ng mag-ina sa akin, na halos hindi ko na naiisip pa ang ex-girlfriend ko. And a-admit na sa umpisa, ginagamit ko siya. Pero kaninang umaga, na-realize ko na hindi ko kayang mawala si Kate. She's now important to in my life. So, don't want to lose her. At sa tingin ko, panahon na para kalimutan ko si Katrina. Nang sa ganoon, mabuksan ko na ulit ang puso ko para kay Kate. Sa naisip kong ito ay mabilis akong naglakad para sundan ang babae sa baba. Mahirap na, masyado pa namang fit ang suot nitong uniform, kaya baka matipuhan siya ng mga lalaki. At hindi nga ako nagkamali, dahil pagkarating ko sa kantin, may kasama agad si Kate at yon ay walang iba kundi si Edward. Napakuyom tuloy ako ng kamao nang lapitan ko sila. Pero yung mata ko, umaapaw dito ang selos dahil nakikita ko mismo kung gaano kasaya ang babae na kausap ang binata. Eating lunch together while smiling. Ang ganda yata ng pinag-uusapan nyo. Baka pwede nyong i-share, sad ko rito na may kainisan sa boses. Napalingon silang dalawa sa gawi ko na kung saan nakatayo ako sa mismong likuran ni Kate. Nabanggit niya kasi sa akin na single mom siya. Kaya biniro ko na baka pwede akong umapply bilang papa nung bata, wika ni Edward na animoy proud na proud pa. Hindi mo na kailangan na umapply dahil meron ng papa ang anak niya, turan ko sa lalaki. Ganon ba? Sino ba ang taong yon? Napakaswerte naman, ngiting sabi niya. Kaya nga maswerte ako. So back off, mabilis na tugon ko. What? Tanong nito na may pagtataka. Bro, mayaman kang tao. Kaya bago ka lumandi ng babae, bumili ka muna ng cotton buds, saad ko sa kanya na dinaan ko pa sa pamimikon. Hiay, iniwan ka lang ng kapatid ko, naging ganyan ka na. Pati secretary mo, pinapatos mo, balik na tura ni Edward. Yes, magkapatid nga sila ni Katrina. And this is one of the reason kung bakit pinapaiwas ko si Kate sa binata. Your sister is nothing to me, now, saad ko muli kasabay ng pagpatong ko ng kamay sa mesa. And Kate is not just my secretary. But she's also my lover, I said as I continue in my words. What the heck? Mag-usap nga ulit tayo, mabilis na tura ni Kate nang tumayo ito at agad na hinawakan ang kamay ko para kalagkarin ako papunta sa office. Nagawa niyang iwan si Edward, dahilan para mapangiti ako. Sigurado na ako sa nararamdaman ko sa babae. Alam ko na masyadong mabilis pero wala eh. Talagang tinamaan ako kay Kate. Na love at first sight yata ako sa kanya, hindi dahil sa kamukha niya si Katrina, kundi sa ugali na taglay nito. Nagawa niyang palakihin si Michael na siya lang mag-isa. And I feel so proud of her. Totoo siya magmahal. Akala ko ba titigilan mo na ako ha? Malinaw na ang usapan natin kanina diba? Inis nitong sabi ng bitawan niya ako. Nasa loob pa rin kami ng elevator at hindi pa kami nakakarating sa taas. Pero hindi mo rin sinunod ang pabor ko, Kate. So it just itay, niti kong sad. Haste! Ang yaman mong tao pero ang tigas ng ulo mo. Bakit ba ang hirap para sa'yo na intindihin ang sitwasyon ko? Ginugulo mo lang ang buhay ko, wika niya na may kaasaran sa boses. Hindi ko ginugulo ang buhay mo, honey. Sadyang hindi mo lang ako maintindihan dahil puro negatibo ang pumapasok sa isip mo, mahina kong litanya. At ako pa talaga ang may kasalanan ha? Ang kapal din talaga ng mukha mo, muli nitong sigaw na halos mandilim ang paningin niya sa akin. Kinulong ko naman siya gamit ang dalawa kong braso nang sumanday ang likod niya sa elevator. I want to kiss her, right here, right now. At wala na akong pakialam sa isipin ng mga tao. Kasi ngayon, ang tanging gusto ko lang ay ipakilala sa lahat kung gaano ko siya kamahal. Makapal na akong makapal, Kate. Sabihan mo na ako ng kung ano-ano, tatanggapin ko yon.
Pero sana, tanggapin mo rin ang pagmamahal ko sa'yo, seryoso kong turan. Puno ito ng emosyon para kahit papano, tumagos sa puso niya na hindi na ito biro. Napakanga na lamang ito at hinihintay pa ang sunod kong sasabihin. 3 words and 8 letters, honey. And I will say it again, but this time, take it seriously. I love you, bulong ko sa tenga niya. Matapos kong bigkasin ang katagang yon, dahan-dahan ko nang hinawakan ang mukha niya at siniil siya ng halik. Ramdam ko naman ang paggalaw ng labi niya na tila tumutugon na rin sa halik ko. Kaya yung kamay ko, ipinulupot ko ito sa bewang ng babae. Damn. I like the way how she kissed me. Nabuhayan tuloy ang junjun ko na natutulog sa loob ng brief. Ting, rinig kong tunog ng elevator, simbolo na nagbukas na ang pintuan nito. Pero hindi pa rin kami bumitaw sa isa't isa at pinagpapatuloy namin ang halikan. Ahem, pag-ubo ng tao mula sa labas. At dahil dito, tinulak na ako ni Kate, kasabay ng pagtakbo niya sa opisina. Nahiya na siguro ito dahil ang dami na palang nanood sa amin. Pero ako, sa halip na mahiya, kinilig pa ako ng sobra. Tangina! Ang weird pakinggan pero nauutot ako kapag kinikilig. Nakakainis. Bakit ko ba siya hinalikan pabalik? Ano na lang ang isipin niya? Na easy to get ako. Tapos in love na ako. Enrighad! Hindi ko dapat ginawa yon, rinig kong kausap ni Kate sa sarili niya. Nasa pinto lang ako at pinapakinggan siya. And she's really cute kahit na nakatalikod ito. Pero teka, in love nga ba ako? Muli nitong saad na animoy naguguluhan siya. Hindi. Hindi tama ang nararamdaman ko. Binobola niya lang ako. Kaya hindi dapat ako mahulog sa kanya. Nasaktan ka na Kate, remember? Nagawa ka nang iwan ng ex-boyfriend mo, tapos ngayon, magpapauto ka ulit sa lalaki, she said again. Hindi ko na nakayanan at mabilis ko siyang niyakap mula sa likod niya. Anong, mahal kita, Kate? And I mean it, so please, pagkatiwalaan mo naman ako. I know na masyado pang maaga. Hindi pa natin kilala ng lubusan ang isa't isa, pero mahal na kita, at ito ang alam ko, wika ko sa babae. Pero kung hindi ka pa handa, I can wait. Hihintayin kita hanggang sa mahalin mo rin ako, pagpapatuloy kong sabi. I gave David a chance. Wala naman sigurong mali kung hahayaan ko siya na ligawan ako. Pero syempre, sinabi ko sa kanya na kailangan niya munang humingi ng permiso galing mismo kay Michael. It is a sign of respect to my son. Kahit nasabihin pa nating boto ang anak ko sa binata, maganda pa rin na malaman nito ang tungkol sa panliligaw niya. Kaya matapos ang trabaho sa kumpanya, we decided to go home. Hindi na rin ako nagpa-apekto pa sa chismis dahil kahit anong gawin nila, hindi nila ako masisira. Tahimik na nagda-drive si David patungo sa kanyang mansion. Wala siyang imik na tila malayo ang iniisip. Gustuhin ko mang kibuin siya, pero pinili kong tumahimik na lamang. Ano pala ang paborito mong ulam? Bigkas nito dahilan para mabasag ang katahimikan sa loob ng kotse. For almost 30 minutes, ito lang pala ang iniisip niya. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ako sa tanong niya. Bakit, tugon ko habang nakataas ang aking kilay? Wala lang. Natanong ko lang, pag-iiwas niyang tingin. So weird. But still, I choose to answer his question. Okay. Ang paborito kong ulam yung prinitong isda tapos syempre yung paksiw. Ang sarap-sarap kasi noon, matakam-takam na wika ko. Kumalam tuloy ang sikmura ko dahil sa pagpapaalala niya sa mga favorite foods ko. Easy, ngiting tura ni David. Easy ka dyan? Bakit, marunong ka ba magluto? Paglulutuan mo ba ako ha, saad ko rito? Of course, I can cook. Pero hindi kita paglulutuan, diretsang tugon niya. Otomatikong napakagat ako ng dila, dahil sa pagiging asyumera ko, sabi ko nga, hindi, sambit ko na lamang at tinuon ang pansin sa kalsadang tinatahak ng sasakyan. Bigla akong nakaramdam ng lungkot sa hindi malaman na dahilan. Bumukas naman ang gate ng mansion ni David, hudyat na nakarating na kami sa mismong pamamahay niya. Kaya mabilis akong bumaba ng kotse para yakapin si Michael na kanina pa pala nakatayo sa may pinto. Baby, masayang bigkas ko. Tumakbo ito palapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Namiss kita, mama. Hindi ako sanay na wala ka kapag umaga, malambing natura ng anak ko. Pinupog ko naman siya ng halik sa palibot niyang mukha, kaya napatawa ito ng malakas.
May kiliti kasi si Michael kapag hinahalikan ko siya. Mama naman. I'm big boy na po, hagikik na sambit nito. Big boy ka dyan. Hindi ka patuli kaya baby ka pa rin sa paningin ko, pagtutugon ko at patuloy siyang dinadampian ng halik. Sa sobrang kaharutan namin ng bata, hindi ko na malayan na wala na pala si David sa tabi ko. Siguro, nauna na itong pumasok sa loob, kaya naman sabay na rin kaming naglakad ni Michael papasok doon. Manang, si David po. Nakita niyo po ba siya? Pagtatanong ko sa isang maid. Nilibot ko na kasi ang paningin ko, pero hindi ko siya nahagilap. Tinapunan ko ng tingin ang kwarto niya, pero nakalock ito, kaya imposibleng nandoon ang binata. Hays! May lahing aswang yata ang mokong na iyon. Hindi man lang ako in-inform kung saang sulok siya pupunta. Si Mama, namiss agad si Papa, pagsusundot na saad ni Michael sa tagiliran ko. Hindi Hindi ko siya namiss, pero bakit mo siya hinahanap, tanong muli nito. Dahil may kailangan siyang sabihin sa'yo. Bigkas ko bilang sagot. Ano po iyon, Mama? Ano pong sasabihin niya? Curious niyang sambit. Anak, mamaya malalaman mo rin, tanging saad ko at bahagya kong pinisil ang pisngi ng bata. Okay po, sige, magbibihis muna si Mama, tawagin mo na lang ako kapag kakain na, pagbibilin ko na kaagad niyang tinanguan. Mabilis naman akong umakyat, patungo sa aming kwarto. Nagpalit ako ng damit na talagang komportable sa aking katawan. Inalis ko na rin ang sandal na suot ko at medyo nagkaroon ito ng sugat. Masyado kasing matangkad ang heels kaya panigurado bukas, pilay akong maglalakad nito. Nagpahinga muna ako ng ilang minuto sa kwarto at maya-maya'y biglang sumigaw ang anak ko. Mama! Kakain pagkakatok ni Michael. Halos mabingi naman ako sa sigaw niya na animo excited ang boses nito. So, open the door at sumama na akong bumaba. At pagkarating ko sa mismong hapagkainan, nakita ko si David na nakasuot ng apron. Nakasmile siyang tumitig sa akin, kasabay noon ay nilapag niya ang mangkok na mailaman na paksiw. Pinaglutuan kita ng paborito mo, honey. Hindi ko na sinabay pa yung pritong isda, dahil masyadong malansa at takot ako sa talsik ng mantika, pag-aamin nito. Pero sa halip na tawanan ko siya, palihim akong kinilig dahil sa effort na ginawa niya. Todo denay pa siya kanina, tapos may paganito pala ang gusto niyang mangyari. Let's eat. Maupo ka na dito, sambit ng binata at inalalayan niya pa ako na umupo. Wow! Ang sarap, Papa, pagbibigkas ni Michael na ikinatawa naming dalawa ni David. Sabay-sabay na kaming kumain na tila masaya kaming pamilya. Halata ko rin sa mukha ng bata ang kasiyahan dahil ngayon niya lang naranasan ang magkaroon ng papa. Michael, gusto kong ligawan ang mama, walang paligoy-ligoy na wika ni David. Buong akala ko, magugulat ang anak ko sa sinabi nito, pero hindi Bagkus, ako patong nagulat sa tinuran niya. Ligaw lang Papa? Ang hina mo naman. Kung ako sa'yo, gawa agad kayo ng baby, sambit niya dahilan para mapaubo ako ng husto. Pota, parang gusto kong makausap ang teacher ni Michael. Baka kung ano-ano ang tinuturo nila sa batang to. Sa kabila ng pagiging madaldal ni Michael, tuwang-tuwa siya sa sinabi ni David. Hindi na nga sa akin bago ang reaksyon niya, dahil gustong-gusto niya na magkaroon ng papa. Tawanan at biruan tuloy ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ang totoo niyan, ang cute nilang tingnan. Para silang mag-ama dahil sa pagiging close nila sa isa't isa. Mama, nood naman tayo ng kartoon, pag-aayang bigkas ng bata. Pumagit na pa ito sa amin ni David para lang kulitin ako. Ano bang kartoon ang gusto mo? Tanong ng binata sa kanya. Tom and Jerry po, Papa, mabilis na tura nito. O sige, manonood tayo. Sasamahan ka namin ng mama mo na manood ng paborito mong kartoon, masayang sambit ni David. Siya pa mismo ang lumipat ng channel para maumpisahan namin ang panonood. Bawat minuto, rinig ko ang malakas na tawa ni Michael na animoy enjoy siya. At kinalaunan, bigla itong natahimik, kaya napatingin ako sa gawin niya na kung saan, nakatulog na pala ito sa balikat ng binata. Tulog na siya, honey. Baka pwede na tayo naman ang mag-enjoy, ngising sabi ni David na tila may pinaparating ito na kakaiba. Tumigil ka nga. Nanliligaw ka pa lang tapos gusto mo agad akong tikman? Gago, mahinang saad ko at binatukan ko pa siya. Akma ko na sanang bubuhatin ang anak ko pero pinigilan ako ni David.
Michael is now part of Esoy responsibility. Kaya hayaan mong tulungan kita sa pag-aalaga sa kanya. Wika nito at marahan niyang binuhat ang bata. Bahagya akong napangiti habang sinusundan siya paakyat ng kwarto. Nakikita ko tuloy kay David ang ideal type ko sa isang tao. He's perfect. Gwapo at may mabuting kalooban. Salamat, turan ko nang ihiga niya ang bata sa kama. You don't need to say thank you, Kate. Gaya ng sinabi ko, responsibilidad ko na rin si Michael. Para ko na siyang anak. At kapag sinagot mo ako, handa akong ampunin siya para tuluyan na ako maging papa. Seryosong pahayag nito. David, sobra-sobra na ang naitutulong mo. Pinatuloy mo na kami dito sa bahay, tapos naging sekretary mo pa ako sa kumpanya, kaya nakakahiya naman kung hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil hinarang niya ang daliri sa aking labi. Mahal kita, Kate. And I'll mean it, so just let me do it. Pagsasambit niya para hindi na ako tumanggi pa. Yes, the way, iwanan muna natin si Michael dito, he said again. Kaya nagkaroon tuloy ng pagtataka ang mata ko dahil masyadong gabi na. Pero walang magbabantay sa anak ko. Hindi siya sanay na mag-isa, si Yaya na ang bahala. May kailangan akong ipakita sa'yo, nakangiting sabi nito. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at mabilis kaming lumabas ng kwarto. Sa kilos niya pa lang, halata ko na medyo excited ito sa pupuntahan namin. Saan mo ba kasi ako dadalhin? Tanong ko na sa lalaki. Natatakot na ako sa kanya, baka may binabalak itong masama sa katawan ko. Huwag ka nang magtanong, magugustuhan mo rin ang gagawin natin, ngising tugon niya dahilan para magkaroon ako ng clue. Oh gosh! Mukhang alam ko na ang mangyayari. Kaya marahas kong binawi ang kamay ko para makaalis sa kamay niya. What? Huwag mo akong mahwat-wat dyan ha? I know you, pagduduro ko kay David. Hays! Ang dumi yata ng iniisip mo, bigkas nito sa akin. Talagang madumi. Kilala ko na ang mga galawan mo. Kanina nga sa elevator, kung hindi pa bumukas ang pinto, siguro may nangyari na, ngusong turan ko. Pero ang mokong na to, tinawanan lang ako. Ha ha ha. Natempt lang ako sa'yo, Kate. But this time, wala akong gagawin. Pangako, sambit ni David at nag-promise sign pa. So at the end, sumama nga ako sa kanya. Sa rooftop niya ako dinala, na kung saan matatanaw ko ang bilog na buwan at maraming bituin sa langit. Ramdam ko na rin ang malamig ng hangin na dumadaplis sa braso ko. Come here, sit-sit na saad niya. Nakaupo na siya sa mismong tapat ng isang microscope. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa binata. I want you to see the stars and the moon, para makita mo kung gaano ito kaganda kapag malapitan, pagsasabi ni David. Walang paligoy-ligoy at tiningnan ko nga yon gamit ang microscope. Ang ganda nga, manghang sambit ko habang tinititigan ang bituin sa langit. Maganda talaga yan. Pero mas maganda ka, tura ng lalaki. Bahagya ko siyang tinapunan ng tingin na ngayon ay nakatingin pala sa akin. Bakit mo pala ako pinunta dito, pagtatanong ko. Well, it is one of a memorable place here in Isvay House. And to be honest, ikaw pa lang ang nadala ko sa lugar na to, bigkas niya bilang sagot. Ako pa lang, sambit ko ulit. Buong akala ko kasi, bukod sa akin, nadala niya na dito si Katrina. Ikaw pa lang. Dahil nung natapos ang bahay na to, nandun na si Katrina sa ibang bansa, wika muli ni David. Binaling niya naman ang tingin sa suot niyang bracelet na kaagad nitong inalis at tinapon sa malayo. Bakit mo tinapon? Sayang ng bracelet, inis kong saad sa lalaki. Wala nang rason para suotin ko pa yon, kibit balikat niyang sabi. Ha? Anong ibig mong sabihin, that bracelet is a birthday gift of Katrina? Binigay niya yon sa akin bago siya umalis, pagpapaliwanag niya. O tapos? Bakit mo pa tinapon, ask him again. Dahil hindi ko na siya hihintayin pa. Hindi ko na kailangan na maghintay sa kanya, tura nito na tila walang alinlangan na sagutin ang tanong ko. Don't get your point, David, naguguluhan na saad ko. Kaya marahan niyang hinawakan ang palad ko at tiningnan ako sa aking mata. Kete, mahalaga sa akin ang bracelet na yon. Dahil nagsisimbolo ito ng pagkakabalikan namin. At kapag bumalik siya, gusto niyang makita na suot ko yon. But now, I realized na hindi ko na siya kailangan. Because you're now enough for me,
litanya nito na may kalambingan sa boses. And yes, kinikilig ako sa simpleng banat niya. Ilang araw na din simula nang tumira kami sa bahay ni David. Siguro maghihigit 1 linggo na rin kaming nandito ni Michael. At 1 linggo na rin akong sekretary ng binata. Wala namang nagbago sa pakikitungo niya. Sa halip, mas naging sweet at maalaga ito sa amin ng anak ko. Ideal man na nga siya kung tawagin. Kaya kahit anong pigil ng puso ko na wag mahulog sa kanya, hindi ko mapigilan. Bihira na lang kasi ang makatagpo ka ng lalaki na tanggap ang pagkatao mo, at tanggap na may anak ka. At sa lagay ni David, hindi niya ikinahiya si Michael. Proud na proud pa nga siya dahil naging anak niya raw ang bata. Mama, hindi po ako sanay sa bagong school na sinasabi niyo ni Papa. Paano kung awayin nila ako doon? Nag-aalalang tanong ni Michael habang nasa loob kami ng kotse. Balak kasi naming ilipat ang bata sa private school dahil ito ang gusto ni David. Hindi naman ako tumanggi dahil masyadong sa tinutuluyan namin ang dati nitong paaralan. Kaya napagdesisyonan naming dalawa na ipunta si Michael sa lugar na madali kong takbuhin kapag may emergency. I guess, 5 minutes lang ang tinagal bago kami nakarating sa school ni Michael. Sa school na napili ni David para sa anak ko. Papa, ayoko po dyan. Baka wala ako na maging kaibigan bigkas muli ng bata. Pero ginulo lang ng binata ang buhok nito at bahagyang tumawa. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan dyan. Ikaw pa, manang-manang ka sa akin, sambit nito para hindi kabahan si Michael. Bumaba na kaming tatlo sa kotse, pero hanggang gate lang kami ni David dahil mismong guard na ang bahala para idala ang bata sa room. Kahit ako, kinakabahan rin ako dahil alam kong hindi sanay ang aking anak sa ganito kasosyal na paaralan. Don't worry about him. Magiging masaya si Michael sa school na iyan, wika nito at inakbayan ako. Paano ka naman nakakasiguro? Tanong ko sa lalaki. Hindi ko siya magawang tingnan dahil yung mata ko, nanatiling nakafocus sa anak kong naglalakad kasama ang guard. Abot tingin ko na lang kasi siya, kaya hindi muna ako umaalis hanggat hindi siya nakakapasok sa silid. Dahil sa amin ang paaralan na to, ngiting pahayag niya. Ano? Sa inyo to, saad ko na labis ang pagkagulat sa boses. Yeh! Hindi ba halata, ngiting tugon niya sabay turo ng nasa itaas. Nakalagay kasi doon ang pangalan ng mismong paaralan. Santiago College Foundation School, pagbabasa ko sa malaking letra na nakasulat mismo. Napalunok naman ako ng laway dahil ayon ko lang naalala na Santiago pala ang last name niya. Sa buong Manila, ito ang pinakamalaking school. From elementary to college ang pinapapasok dito. And soon, kapag nagsawa na ako sa kumpanya, ako na rin ang maghahandle nito. But for now, yung pinsan ko muna ang bahala, mahabang litanya ni David para maging malinaw sa akin ang lahat. Ang yaman niyo talaga. Kasama ba kayo sa mayayaman na tao dito sa Pilipinas? Pagtatanong ko ulit. Hindi lang sa Pilipinas, kate. Maging sa buong mundo kasama kami. That's if David's parents are not here. Nandun sila sa ibang bansa para asikasuhin ang ibang company namin, turan niya muli. Namuo tuloy ang takot sa dibdib ko dahil isang hamak na mahirap lamang ako. Kaya hindi ko alam kung matatanggap ba ako ng magulang niya. Aray, impit na bigkas ko. Bigla kasi akong binatukan ni David dahilan para lingunin ko siya na may katarayan. Bakit mo ba ako binatukan ha? Pest ka, asar kong sambit. Ang drama mo kasi. Kahit hindi mo sabihin, nahulaan ko ang tumatakbo sa isip mo. So just stop it, wala kang dapat na iproblema dahil nandito lang ako sa tabi mo. Hinding-hindi kita iiwan kahit anong mangyari, wika ng binata, kaya gumaan ang pakiramdam ko. Shit, I feel so special. Diretso kumpanya kami ni David matapos naming ihatid si Michael sa bago niyang school. Bilang ina ng bata, may tiwala ako sa kanya dahil matalino talaga ang anak ko. Actually, hindi na ako masyadong nagpapaapekto sa mga tsismisa ng mga empleyado. Wala rin naman kasing hahantungan kapag pinatulan ko pa sila. Kate, pakicheck na kung anong oras at ilan ang meeting ko sa araw na to, saad ng binata habang papalakad kami patungo sa office. Kaagad kong binuklat ang makapal na notebook na hawak ko para tingnan ang iniutos ng lalaki. Meron ka pong schedule kay Emmy Tan, mamayang 9 oras AEN kay Emmy Montenegro naman mamayang hapon, sagot ko at tuluyan na kaming nakapasok ng opisina niya.
Kaso sa pagpasok namin doon, bigla niya akong isinanday sa dingding at mabilis nitong hinagkan ang labi ko. Good morning kiss, para ganahan ako, kindat na saad niya. Dami mong alam. Gusto mo lang ako halikan, iling na sabi ko at marahan siyang tinulak. Parang ganun na nga, bigkas nito at umupo malapit sa table niya. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimplahan kita, insist na bigkas ko. Ayoko ng kape. Pwede bang ikaw na lang pagtuturan nito? Gago. Umiiral na naman ang pagiging manyak mo, Jimmy David, at least, sa'yo lang ako naging manyak, he replied. Na lang, natatawa kong tugon. At saka tumungo sa upuan ko para umupo na rin. Come here, Kate, biglang sabi nito. Ha, kunot noong bigkas ko. Sabi ko, halika dito, pag-ulit niya sa akin. Ano na naman ba? Kita mong nakaupo na ako, tapos papapuntahin mo lang ako dyan, asar kong wika. Tamad pa naman ako na tumayo kapag nakaupo na ako sa aking pwesto. Gusto ko lang makatabi ka, hello, ilang pagitan lang naman ang layo natin. Iswag kang saad ko para hindi na ito mangulit. Kahit na. Basta gusto kong makatabi ka. So please, come here, sambit niya na may pakiusap. Ayoko nga. Manigas ka dyan. Nakakatamad ng maglakad pagtataray ko. Isa, bigkas nito kaya matalim ko siyang tiningnan. Dalawa, pamimiloso po ko. Hays. I will count up to 5. Kapag hindi ka pumunta dito, bubuhatin kita dyan kasama ang upuan, ananakot nito. As if you can. Made in metal kaya to, kaya masyadong mabigat, turan ko bilang panghahamon. 1. Panimulang bilang ni David. Hindi ko ito pinansin at nagsulat-sulat na lamang ako. 2. He count again. 3. Patuloy nito. But still, I don't have care. 4. Muli niyang bigkas. Pero hindi ako nangamba dahil alam ko na hanggang salita lang ito. 5. Huling bilang ng binata. Hindi ko maipaliwanag pero sobrang bilis ng pangyayari dahil nasa mismong tapat ko na siya. Kasabay noon, ang pagbuhat nito sa akin kasama nga ng upuan. Tangina! Bigla niya akong binaba sa tabi mismo ng upuan niya. I told you. Huwag mo akong hahamunin, bulong nito sa tenga ko. Bakit ba kasi? May sarili naman akong table ha? Hindi ko kailangan na makipag-share sa'yo. Inis kong sabi sa kanya. But want you to sit beside me, Kate. Para kahit pagod na ako, mayakap agad kita. Dahil ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas. Corny mang sabihin, pero patay na yata ako sa'yo, pag-aamin ito dahilan para mabigla ako. Gusto kong kilijin. Pero laging sumasagi sa isip ko ang mukha ni Katrina na sobrang kamukha ko. Kaya nagiging negatibo tuloy ang pumapasok sa utak ko, na pati emosyon ko, nagagawa nitong pigilan. Hindi yata pagiging sekretary ang trabaho ko kay David, kundi ang humarot ng humarot sa binata habang busy siya sa mga papeles. Wala mas bet niyang ganito lang ako para mabawasan daw ang pagod niya. Ibang klase no. Pero okay na rin siguro to dahil mas ramdam ko ang pagmamahal ng lalaki. Sa palagay ko, tuluyan na siyang nakalimot sa dati niyang nobya. Halata ko na kasi ito sa bawat kilos niya. Nakita ko naman ang paggalaw nito ng liig na animoy sumasakit na ito. Kaya tumayo ako at pumwesto sa likod ng binata. Anong ginagawa mo? He asked me na talagang lumingon pa. Hihilutin ka. Alam ko kasing nangangalay na ang liig at likod mo, so let me do this, ngiting sagot ko at nilagay ko ang kamay sa kanyang balikat. Magaling ka ba humilot ng ulo, bigkas niya ulit sa akin. Naman. Ako pa, I replied. Proud na proud ko tong sinambit para ipagmalaki ang kakayahan ko. Then pakihilot na rin ang ulo ko sa baba, ngising wika ni David. Gago ka. Ang dumi talaga ng isip mo, madiin kong bigkas kasabay ng pagtapik ko sa noo niya. Aray! Hindi ka naman mabiro pagsasaad nito. TSA, tanging sambit ko at nagpatuloy sa paghihilot. Habang ginagawa ko yon, tumunog naman ang cellphone niya, senyales na kailangan na nitong pumunta sa meeting. Hays! Ang bilis talaga ng oras. But see you later, honey. Dito ka lang ha. Wag kang lalabas at makikipag-usap sa ibang lalaki, pahayag niya at marahan pang piningot ang ilong ko. Let me remind you, Jimmy David, nanliligaw ka pa lang, hindi pa kita jowa,
bigkas ko na kunwari ay may katarayan sa aking boses. Pero Kete, joke lang. Ha ha ha. Siyempre, susundin kita, boss. Ikaw pa. Malakas ka sa akin malakas kong tawa. Hindi ko kasi mapigilan ang naging reaksyon niya, na tila nawalan ito ng pera. Okay, then, good. Aalis na ako, he said as he kissed me on in my lips. Pota! Di ko na alam kung nakailang beses na itong halik sa bibig ko. Naadik yata siya sa mamula-mula kong labi. But in fairness, umiiral ang pagiging marupok ko pagdating sa kanya. Kung si David ba naman ang maging boyfriend ko, handa akong masaktan. Napadako ang aking paningin sa bawat sulok ng opisina. Pero may isang bagay ang kumuha ng atensyon ko, dahilan para lumapit ako sa bandang kanan. May 14 na. Birthday ni David, pagbabasa ko naman. Binilang ko pa sa daliri kung ilang days na lang bago ito mangyari. Shit! 4 days? Pero di bale, ako naman ang gagawa ng surprise para sa kanya, I smiled. Kaya heto, kung ano-anong imaginations ang umiikot sa utak ko. What if, sagutin ko na siya sa araw na yon? O kaya naman, iprank ko siya. Yung tipong mapapaiyak ko siya sa umpisa, pero sa huli, matutuwa ang binata. Tama! Ganon siguro ang dapat kong gawin para more exciting, ang lalim ng iniisip mo ha, pagpupuna ng isang lalaki na biglang pumasok sa office. Si Edward. Kung hinahanap mo si David, wrong timing ka dahil nasa meeting siya ngayon, saad ko sa kanya. Direct to the point ko na siyang kinausap para hindi siya magtagal dito sa loob. I know. Alam ko naman lahat ng schedule niya, so bakit ka nandito? Actually, I just want to talk to you. Ikaw ang pinunta ko, tungkol ba saan yan? Marami pa kasi akong gagawin, kaya kung ano man ang sabihin mo agad, wika ko sa binata. Kahit ang totoo, wala akong magawa sa office. Nabalitaan ko kasi na nililigawan ka ni David. Tama ba ang chismis na iyon? Ano naman kung nililigawan niya ako? I'm just being concerned kanino? Sa akin o sa kapatid mo, bigkas ko bilang tugon. Si Katrina ang tinutukoy ko dahil alam nating lahat na kapatid niya ang dalaga. Sa inyong dalawa. Nag-aalala ako dahil baka isa sa inyo ang masaktan kapag bumalik siya. Ginugulo mo yata ako, Kate, sinasabi ko lang to para aware ka sa lahat. Hindi mo alam kung gaano nila kamahal ang isa't isa, mahal ang isa't isa. Nagbibiro ka ba? Iniwan ng kapatid ko si David dahil gusto niyang unahin ang career sa ibang bansa. Gusto niyang sumikat para matanggap siya ng mama ni David. Kaya kung ako sa'yo, umiwas ka na. Para hindi ka gaanong masaktan, pwede ba Edward, hindi ako yung tipo ng babae na basta naniniwala sa mga sabi-sabi lang. So please, umalis ka na, nire-remind lang kita, Kate. Dahil pareho nating alam na wala kang ipagmamalaki. Isa kang hamak na mahirap na walang ginawa kundi ang kumapit sa patalim, mahirap ako. Pero hindi ako katulad mo na mayaman nga, kulang naman sa pinag-aralan. Mabilis na natapos ang meeting, kaya mabilis akong tumungo muli sa opisina. Atat na atat akong makita at mayakap si Kete. Ganito na siguro ako ka-in-love sa kanya, dahil kahit isang oras pa lang ang nakalipas, gusto ko na agad masilayan ang mukha nito. Honey, I'm back, masiglang sambit ko pagkabukas ko ng pinto ng office. Pero yung ngiti ko, biglang napawi nang hindi ko makita ang babae. Tahimik ang kalooban at wala na rin ang gamit niya. Hays! Sinabihan ko pa lang siya na wag lumabas. Ang tigas din ng ulo ni Kete. Kurutin ko ang singit niya, inis kong saad sa aking isipan. Isinara ko ang pinto para pumunta sa first floor. Nandun kasi ang kainan kaya tiyak, baka nagutom siya. Kaya lang, ni isang anino ni Kete, hindi ko man lang nasilayan. Sir David, hinahanap mo po ba ang sekretary mo? Tanong ng isang tao sa akin. Nagawa pa ako nitong lapitan na animoy alam ang tumatakbo sa utak ko. I'm looking for her. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Turan ko sa babae. Yes po. Kani-kanina lang, nagmamadali siyang umalis, pagsasagot niya. Akma na sana akong lalabas ng kumpanya, pero muling nagsalita ang babae. Ira the way sir, si Sir Edward, pumunta din kanina. Sa mismong office mo siya tumungo, kaso lumabas din agad, dahil sa sinabi nito, nagkaroon ng kutob ang damdamin ko. Mukhang may nangyari nung wala ako. Kaya hindi ko na sinayang ang oras at kumaripas ako ng takbo palabas.
Nilingalinga ko pa ang bawat paligid, baka sakaling hindi pa nakakalayo si Kate. But shit! I didn't find her. Nababahala tuloy ako kung ano ang pinag-usapan nila ni Edward. Tumawid na rin ako ng kabilang kalsada para lang hanapin ang babae. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaba dahil sa nagiging kaganapan sa mga oras na to. Paano na lang kung umalis siya at hindi na nagpakita sa akin? Paano na lang kung iwan niya ako? Dahil tuloy sa pagod, hinala kong napaupo at nagawa ko na ring isuklay ang aking buhok gamit ang kamay. David, tawag ng babae sa pangalan ko. Sa boses niya pa lang, bigla akong ginanahan. Ano bang ginagawa mo dyan? Muli nitong saad at tuluyang lumapit sa pwesto ko. Ang itsura niya, puno ng pagtataka. Pero sa halip na sagutin ko ang tanong niya, mahigpit ko siyang niyakap. David, ano bang nangyari sa'yo at pawis na pawis ka? She asked me again. Pinag-alala mo ako, Kate, malungkot na tugon ko. Ha? Bumili lang ako ng makakain natin. Ang sarap kasi ng turon, kaya gusto kong matikman mo to, wika nito at pinakita ang isang supot na punong-puno ng turon. Bakit ba kasi dala mo pa ang mga gamit? Akala ko tuloy, iniwan mo na ako, inis kong saad. Shuwag ka ngang dinala ko lang ang gamit ko para feel ko ang pagiging sekretary ng isang sikat na kumpanya. Ayaw mo nun. Proud lang ako, ngiting sabi niya na animoy walang pakialam sa naging reaksyon ko. Halos mabaliw na ako sa kakahanap sa kanya, tapos nandito lang pala siya at bumili ng turon. Kaya malakas kong pinitik ang noo ni Kate dahilan para matahimik ito sa kakadaldal. Kasabay nun, napatingin ito sa akin. Aray ko ha. Masakit yon. Hindi ka naman dyan inaano, tapos inaano mo ako. Masyado ka nang nakakaano, bigas niya na parang bata. So just kissed her lips to make her mouth shut. Sorry na. I love you, tanging turan ko sa taong kaharap ko ngayon. Dahil yata sa ginawa niya, hindi ko na kayang mawala si Kate sa buhay ko. Patagal ng patagal, lumalalim ang nararamdaman ko sa babae. Anong masasabi mo? Masarap yung turon diba, bigkas ni Kate sa akin. Nandito na ulit kami ngayon sa opisina at kasalukuyan na kumakain ng turon. Hindi ko na mabilang kung ilang turon na ang naubos ko, basta ang alam ko, nasarapan ako sa binili niya. Yung kaba ko kanina, napalitan ng saya dahil kasama ko na ulit siya. Yee! Masarap na. Pero mas masarap ka, turan ko sa babae. Nabilaukan tuloy si Kate dahilan para matawa ako. Gago ka talaga, usal nito. Gago na kung gago pero mahal kita, saad ko rito. Corny mo, tanging sambit niya at kumagat muli ng turon. Ang hirap niyang banatan. Hindi ko tuloy alam kung paano ko makuha ang kiliti ni Kate. Oh, anong titig yan? Tanong nito nang madakip niya ang tingin ko. Titig ng pagmamahal, honey, ngiting sagot ko. Dapat pala hindi na ako bumili ng turon. Kakaiba pala ang epekto nito sa'yo, matamis kasi ang turon, kaya nagiging sweet ako sa'yo. Pero maiba tayo ng usapan, kanina kasi may nagsabi sa akin na pumunta raw dito si Edward. May sinabi ba siya? Tanong ko sa kanya. Natigil naman ito sa pagmuya at umiwas ng tingin sa mata ko. Honey, tawag ko rito. Ha? I'm asking you, said ko ulit. Ay! Nakausap ko nga siya. Pero wag mo nang isipin yon, she answered. Pero hindi ako mapalagay. Parang may mali. Hindi makakampante ang dibdib ko kapag hindi mo kinwento sa akin ang nangyari kanina, pangungulit ko kay Kate. David, wag mo nang alalahanin yon. Pumunta lang naman si Edward dahil ako talaga ang gusto niyang makausap. But don't worry, ayos lang ako, she said again. Paanong ayos? Ni hindi mo nga ako tinitingnan sa mata, bigkas ko na medyo may kataasan na ang boses. Wala nga kasi, turan nito. Kate, ayokong nagsisinungaling ka, muli kong wika. I can read her mind. And I know, there's something wrong happened. Fine. Pinapalayo niya ako sa'yo. Pero hindi naman ako makikinig sa kanya. Because I trust you. Hindi mo naman ako iiwan kapag dumating si Katrina, diba, pagsasambit niya. Hindi agad ako makasagot dahil sa naging tanong niya. Kaya pilit siyang umiti at tumayo. Sabi ko nga, hindi mo kailangan sagutin yan dahil alam ko rin naman ang sagot, mapaklang saad nito. Nga pala, anong oras ang uwian ni Michael? Kailangan ko kasi siyang sunduin, kahit ako na lang ang sumundo sa kanya, she changed the topic. Kaya bago pa ito makalayo sa akin, agad kong hinawakan ang palad niya at pinaupo ko siya sa binti ko.
Yes, nakakandong na si Kate, dahilan para hindi na siya makawala pa. Pinulupot ko na rin ang braso ko sa kanyang bewang at ipinatong ko ang ulo sa balikat ng babae. David, ano bang ginagawa mo? Inis niyang bigkas. Hindi mo man sabihin, alam kong nangangamba ka, Kate. At yung tungkol sa tanong mo kanina, hindi kita iiwan kahit na dumating si Katrina, mahinang wika ko. Hinawi ko ang buhok na nakalagay sa kanyang leg at hinagkan ko ito ng halik. I love you, honey. Kaya wala kang dapat na ikatakot. She's part of Elle's past, turan ko ulit kasabay ng paghalik ko sa pisngi ni Kate. And you're now part of Elle's future. Ikaw na ang pangarap kong makasama habang buhay. At tutuparin natin iyon ng sabay, I continue. But this time, hinarap ko na ang babae. I also kissed her on her lips, para iparating ko sa kanya ang totoo kong pagmamahal.